Magandang araw mga kababayan. Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayon, may isa na namang napaka-interesting na usapin, at ito ay hindi lang basta defense acquisition, kundi isang possible game changer sa pagbiyahe ng pinakamataas na leader ng ating bansa. Yes, you heard it right, pinag-iisipan ngayon ng Philippine Air Force ang posibilidad na kumuha ng mas malaki at mas capable na presidential aircraft. Hindi na lang simpleng business jet gaya ng G280 o Global Express. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay mga aircraft na kasing laki ng mga single-aisle airliners, tulad ng Airbus ACJ321neo o Boeing BBJ 737 MAX 9. Pero ano ang dahilan sa likod nito? Practical ba ito? At alin sa mga opsyon ang mas angkop sa Pilipinas? Tara, himayin natin. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Sa ngayon, ang Pilipinas ay wala pang tunay na dedicated long-range presidential aircraft. May ilang business jets na ginagamit ng Pangulo tulad ng Gulfstream G280, pero hindi ito sapat kung malakihang entourage o international diplomatic mission ang pag-uusapan. Kapag may foreign state visits ang Pangulo, kadalasan ay nag-charter tayo ng aircraft mula sa Philippine Airlines. Pero alam naman natin, limited na rin ang operational fleet ng PAL, may kakulangan sa available aircraft, lalo na kung may commercial demand. Bukod pa riyan, ang paggamit ng commercial aircraft ay nangangailangan ng mas mataas na logistical planning, kasama na ang coordination sa security, scheduling, at retrofitting ng VIP cabin areas. Hindi rin ito palaging flexible. Kaya nga, nagiging logical option na ngayon para sa PAF na pag-isipan ang pagkuha ng sarili nitong mas malaking presidential aircraft. Ngayon, baka sabihin ng ilan, di ba gastos lang yan? Bakit hindi na lang gamitin ang mga existing assets? Simple lang ang sagot, strategic necessity. Unang punto, ang mas malaking presidential jet ay hindi lang para sa presidente. Isipin natin, tuwing may state visit, hindi lang iisa o dalawang tao ang bumibiyahe. Kasama dyan ang mga cabinet officials, press corps, Presidential Security Group, PSG, at kung minsan ay ilang private sector delegates. Hindi kakayanin ng maliit na jet ang ganitong bilang ng pasahero. Pangalawa, kung may sariling aircraft ang gobyerno, mas may control tayo sa flight planning at security. Hindi na kailangang makipag-coordinate sa commercial flight schedules, at hindi na rin kailangan compromise ang security protocols. Pangatlo, mas cost-effective sa long term. Malaki ang upfront cost, pero kung ikukumpara sa taon-taong gastos ng pag-charter ng aircraft, mas makakatipid tayo in the long run. At syempre, mas professional at presentable ito sa international stage. So ano nga ba ang pinagpipilian ng PAF? Ayon sa mga sources, may dalawang aircraft ang nasa shortlist. Una, Boeing BBJ 737 MAX 9. Ito ay variant ng sikat na 737 MAX series, na pinalawak at inayos para sa VIP use. Passenger capacity, VIP config, 25-50. Range, 6,295 nautical miles. Presyo, $108 million. Pros, reliable, efficient fuel burn, globally supported airframe, widely used ng ibang bansa bilang head of state aircraft, e.g., India, Indonesia, US VIP fleet. Cons, limited range compared to wide-body aircraft, American-made kaya subject sa possible political pressure pagdating sa export approvals. At pangalawa, Airbus ACJ321neo. Ito naman ay European design, mas mahaba at mas spacious, and part ng Neo line ng Airbus na may mas efficient engines. Passenger capacity, VIP config, up to 60. Range, around 4,600 hanggang 5,000 nautical miles, depende sa layout at payload. Presyo, $120 to $160 million per unit. Pros, larger cabin, better pressurized environment, highly customizable interiors, used by heads of state in Europe and the Middle East.
Cons, slightly more expensive, European supply chain. Both jets offer a huge upgrade mula sa kasalukuyang ginagamit ng PAF. Kung budget ang primary concern, BBJ 737 MAX siyam ang logical choice. Pero kung comfort, range, at space ang mas pinapahalagahan, panalo ang ACJ 321 Neo. Now, here's something very interesting, hindi lang ito magiging Air Force One ng Pilipinas. Ayon sa report, kung kukuha ang PAF ng dalawa o higit pa, ito ay para magkaroon ng redundancy at flexibility sa mission usage. Pwede rin configure ang isa sa mga ito bilang Airborne Command Post sa oras ng national crisis, evacuation platform during natural disasters, diplomatic missions for state-level visits abroad, training, backup asset kapag hindi ginagamit sa VIP missions. Kumbaga, multi-role aircraft ang magiging role ng mga ito. Hindi siya magiging idle asset. At dahil PAF ang mag-ooperate nito, magagamit pa ito sa humanitarian missions o kahit troop transport kung kinakailangan. Kung ikukumpara sa mga kapitbahay natin sa Southeast Asia, medyo nahuhuli talaga ang Pilipinas sa ganitong capability. Indonesia may BBJ 737-800 para sa kanilang pangulo. Vietnam gumagamit ng Airbus A320 corporate jets. Thailand may kombinasyon ng military-modified jets at commercial aircraft para sa royal family. Singapore small fleet pero lahat ay state-owned at well-maintained. Makikita natin na sa modernong diplomacy, ang pagkakaroon ng dedicated presidential aircraft ay hindi na luxury, ito ay parte na ng statecraft. Siyempre, hindi mawawala ang usapin ng pondo. Kung kukuha tayo ng dalawang aircraft, ang estimate ay aabot ng $250 to $300 million para sa parehong jets, kasama na ang customization, maintenance equipment, crew training, at logistics. Maaaring manggaling ito sa multi-year capital expenditure ng Department of National Defense o sa Special Presidential Budget. Pero dapat itong dumaan sa tamang procurement process, transparent, competitive, at walang overpricing. Importante ring tandaan na sa bawat acquisition ng VIP aircraft, may kasamang public relations challenge. Dapat malinaw sa tao kung bakit ito kailangan, at hindi ito luho o pagwawaldas lang ng pondo. So, ano ang takeaway natin sa lahat ng ito? Ang plano ng PAF na kumuha ng mas malaking presidential aircraft ay hindi basta kapritsyo o pagyayabang. Ito ay bahagi ng mas malawak na layunin, i-modernize ang ating strategic air mobility, e-secure ang presidente, at e-project ang professionalism ng bansa sa international stage. Ano sa tingin ninyo? Alin ang mas bagay sa atin, BBJ 737 MAX 9 o ACJ 320 Neo? Practical ba ang planong ito? At dapat bang paglaanan ito ng prioridad sa national budget? Ilagay niyo sa comment section ang inyong opinyon. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at share ang video na ito para mas marami ang maabot ng makabuluhang usaping ito. Hanggang sa susunod, mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Mabuhay ang ating bayan.